Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, update ho tayo rito sa vlogger na ito, ha? Na walang ka fake news sa katawan, ha? Itong si DDS vlogger, miyembro ho ng Banateros na si Jack Argota, mga kababayan. Palakpakan natin. Palakpakan natin at mukhang makukulong na ito. Update tayo mga kababayan. Alam niyo naman ito nung nakaraan itong si Jack Argota. O, sa mga hindi nakakilala, sa mga bagong pasok lang ho rito sa ating munting programa, baka maraming nagtatanong, sino man Jack Argota yan? Bakit bigla na lang napunta rito sa usaping politika? Bakit bigla na lang ho naging commentator ng usaping politika? Naging political vlogger na lang bigla. Ito ho, si Jack Argota, kilala hong vlogger ito. Especially dyan ho sa mundo ng Facebook. Ha? Ang mga content ho nito, mga kababayan, ay dati puro good vibes. At kinukontent niya rin ho yung kanyang mga business tulad ho ng mga vape juice na kung saan yung pwesto niya nung nakaraan, kamakailan, ay nakita ko sa social media na nakasarado na. Oh, nalaos na ho yata dyan. Kasi dyan ho sa mundo ng Facebook, napakarami hong kilalang vlogger dyan. Ha? O siguro, masyado nang natatabunan to, nalalaos na. Lumipat ho dyan dito sa usaping politika. O, bigla na lang ho naging political commentator, political vlogger ito. At naging miyembro ho ng Banata ituloy, sorry po. Naging miyembro na lang ho bigla ng Banateros. Tapos nagkaroon ng programa sa SMNI. Oh, nari sa inyo SMNI kung saan. Wala ba kayong pambayad sa mga totoong journalist at bakit? At bakit kung sino-sino na lang yung nagbabalita? Ano ba yan? Ay, baka medyo lumiliit-liit ang mga budget. Okay, ito. Nagkaroon ho ng programa dyan. Okay, ngayon mga kababayan, nakakuryente ho itong si Jack Argota kasi naglabas ho ng faking medical records ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ay inimbitahan ho ng National Bureau of Investigation or NBI. Binigyan siya ng sumpina. Binigyan siya ng sumpina, ay abay nagmalaki, nag-post. Dinala na ako ng sumpina sa bahay namin. Salamat NBI, may konting tawanan. Para bang nakakaloko na, para bang pinalalabas siya sa ganung post niya na parang wala lang ito. Para bang yung nagdala sa kanya ng sumpina doon sa kanyang bahay, para bang nagkakasundo sila, nagtatawanan pa daw eh. So, alam mo yon, may something may double meaning. Mayroong side comment pagka ganun. O di nagpunta na ho diyan sa NBI sa main. Ang director pa niyan itong si dati or ex NBI director Magno. Nagpunta na diyan, nagkaroon ng usapan, tanungan. Sumpira lang naman 'yan, imbitasyon, ano. Pero kung titignan mo, medyo alarming din, 'di ba? Kasi bakit ka iimbitahan? Although hindi warrant 'yan, pero hindi kung anong makukulong ka, pero nakakaalarma kasi ba't patatawag ka ng isang ahensya ng gobyerno, 'di ba? At NBI, National Bureau of Investigation pa. Oh, ay mataas pa sa PNP 'yan. Ngayon nagkaroon ng investigasyon, ganyan ganito, ganyan ganyan. Aba, may mga pino-post pa, parang ang nangyari, kala mo nag-tour sa loob ng NBI eh. Ha? Oh, nag-picture pa dun, mga nakaupo, naka-dequatter pa na parang at home na at home. Ah,
So, paglabas niya, nagkaroon ng interview, eh, inamin niya naman na mali yung ginawa niya. Nag-sorry siya, humingi siya ng paumanhin. Pero hindi raw siya nagsisisi. Buta na eh. Mihirit pa. So, inamin niya na mali yung ginawa niya. Ngayon, abay kinabukasan, nagkagulatan sa social media at mainstream media. Etong NBI director na ex-NBI director na si Magno, abay bigla akong pinalitan. Sinibak ho ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, isang araw ho yan matapos dun ho si Jack Argota ay galing ho doon sa NBI at nagkausap sila ni Magno, ni ex-NBI Director Magno. Bigla akong pinalitan, sinibak ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pinalitan ho siya ni dating miyembro or dating opisyalis ho ng PDP laban sa Administrasyon Duterte. Si Attorney Matibag. Tama ba? Di Matibag. Matibag yata. Makikita natin yung pangalan mamaya. Hindi ko pa kabisado. Pinalitan ho yan. Yan ho yung pinalit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, update. May inilabas ho ang NBI, National Bureau of Investigation. Ito, basahin ho natin. Ito, sa ano na ito, sa pamumuno na ho ito ni bagong director, NBI Matibag. Kung di tayo nagkakamali sa last name. Mabe-verify natin yan mamaya. Just in, sinampahan na ng reklamong cyber libel at unjust publication ng NBI Cybercrime Division sa DOJ ang internet personality na si Jack Argota. Dahil sa sinabing pagpapakalat na peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinampahan na ho ng kaso cyber libel at unjust publication. Ngayon mga kababayan, ang mahirap dito, although hindi sinumpaan, no, hindi naman naka-outtaking yan. Itong si Jack Argota, na inamin niya mali yung ginawa niya. Alam niya yung ginawa niyang mali. Tapos alam niya kahit mali yung nando doon, yung birthday ni Ferdinand Marcos Jr., pinost niya pa rin. So may knowledge siya. Ngayon inamin niya, sabi niya, for the views daw. Engagement. So meaning, ibig sabihin, ang iniisip niya yung kanyang benefits. Hindi niya iniisip yung mga follower niya, niloloko niya. Sabi niya, for the views daw for engagement So ibig sabihin, ang iniisip niya, yung sarili niya, yung benefits niya, hindi niya iniisip yung impormasyong may papakalat niya. So meaning, niloloko niya yung kanyang mga manonood, follower. At habang, at the same time, sinisira niya ho si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho biro yun. Maglalabas ka ng peking medical records ng kung sinong tao lang? Presidente yun. Sa ibang bansa mo gawin yan? Ay, sigurado. Isipin mo, medical records ng presidente, gaganunin. Diba? Sa ibang bansa yan. Kahit kayo, mga nanonood, mga taga ibang bansa, mga Pilipino, OFW. Gawin sa ibang bansa yan. Maglalabas ng medical records ng Prime Minister, Presidente, mahal na hari. Ano mangyayari? Sige, kayo na magsabi. Isipin mo, miyembro ng Banateros ito. Tapos may programa pa sa SMNI. Diba? Kasi kung mataas ang tingin nyo dyan sa programa ng SMNI, bakit ganito yung nagbabalita sa inyo? Bakit ganito yung tao nyo dyan? Bakit ganito yung may programa, yung isang tao, vlogger na siya may programa dyan? Bakit ganyan? So, nakakababa rin ng nakakababa rin ng kredibilidad, mga kababayan. Ayan na. Kinasuhan na ho ng cyber libel, unjust publication ng NBI. Ngayon, meron ho siyang sagot dyan.
Ah, ito yung sagot niya, nag-post siya. Hmm, pakit pa eh. Oh. Nabalitaan ko. At naabisuhan na rin ako na may naiulat na reklamo na may planong isasampang kaso sa akin. Ginagalang ko ang proseso ng batas. Ginagalang mo yung proseso ng batas. Pero alam mo, kahit alam mong mali yung ipopost mo, napansin mo pa mali yung birthday. So, ibig sabihin, doon pa lang, alam mong may something dito. Ha? Pero ginagalang mo yung batas. Proseso ng batas. At harapin ko ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang legal ng mga hakbang. Nagtitiwala ako na lalabas ang katotohanan sa tamang kinauukulan. Sa ngayon, iiwas muna ako sa pagbibigay ng karagdagang komento habang ang usapin ay nasa ilalim pa ng pagsusuri. May ano siya rito eh. Comment sa comment section ng post niya. Ay sabi niya, normal na sa Banateros ang makasuhan. Hindi na bago yan. Aware ako sa pinasok kong laro. Laban, sabi niya. Bakit yung iba naman mga DDS vlogger nakakapag-criticize sa gobyerno? Hindi naman nadidemanda. Diba? So, hindi ibig sabihin pag nag-criticize ka sa government, ay matik madidemanda ka. Hindi ganun yun. Diba? Ang daming mga DDS vlogger bago ka napunta dyan, hindi naman nakakasuhan. Ng gobyerno, or ng NBI, or ng PNP, wala naman. Pero pag-criticize. Normal naman mag-criticize ng government. Kahit ako, kumbaga, pabor ako dyan. Pag-criticize ng government, okay lang, walang problema. Nasa demokrasya tayo eh. Nasa demokrasya tayong bansa. Malusog ho ang freedom of expression ho rito sa Republika ng Pilipinas. Ang problema kasi sa'yo, iba yung sa'yo. Naglabas ka ng faking medical records ng isang tao na hindi basta tao tambay lang sa labas. Medical records ng isang pangulo ng isang bansa ng Republika ng Pilipinas. Pinaka may mataas na posisyon sa gobyerno, sa government. Naintindihan mo? At meron pa siyang comment nung mga nakaraan na sabi niya, alam naman ng mga follower ko na puro pagpapatawa lang naman. Puro pagpapatawa? Anong ibig mo sabihin? Na lahat ng ipopost mo, yun ang ipapalusot mo, nagpapatawa ka lang. Paano yung mga taong napaniwala mo na hindi alam na ganyan yung nasa isip mo? Madakdak ka lang, Jack Argota pero walang kwenta yung mga explanation mo. Kumbaga sa may masabi ka lang kahit walang kakwenta-kwenta, okay na sa'yo eh. Walang value, walang kakwenta-kwenta yung ilang taon na ba ito? Ilang taon ka na ba? Kung talagang good vibes, bakit kung good vibes at puro pagpapatawa ang gusto mo, bakit ang gagamitin mo politics? Diba? Bakit politics ang gagamitin mo? Bakit hindi ka magpunta sa ibang mundo ng usapin at doon ka magpatawa na bagay? Usaping politika ito puro pagpapatawa gagawin mo. Ang mga tinatapik dito napaka-importante. Anong klaseng utak yan? Eto mga kababayan, iwanan na natin yan. Update lang tayo siguro. Baka next update natin dito, baka, ewan ko, na nangyari sa taong ito. Baka kung ano ng kaso na, baka hearing na pinupuntahan ito. Update na lang tayo dyan. Kung talagang alam mong tama ka, di, sige nga, mag-post ka pa ulit. I-post mo nga ulit yung mo. Pinost mo, ulitin mo. Kung niloloko yung sarili mo. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan natin itong bagong NBI director.
Tama naman yung sinabi natin Matibag na kung saan miyembro ho dati ng PDP at kaya naman nawala doon. Actually, hindi naman ano ito, politiko. Meron siyang posisyon doon sa grupo na 'yon. Ay marami nagtataka bakit ito ang inilagay ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh hindi naman basta na lang ilalagay ni Pangulong Bongbong Marcos yan kung wala naman siyang alam dito. 'Di ba? Kasi kung talagang inilalagay ni Pangulong Bongbong Marcos ay solid kala digong ganito ganyan, walang problema kahit sino ilagay. Di sana di sana sila Salpanelo pinaglalagay na sa ahensya ng gobyerno. Salpanelo, sino ba ito? Si Greco Bejica, o sino pa? Harry Roque. Di sana pinaglalagay na yun. Meron na siyang alam dito, meron na siyang knowledge about dito kay attorney Matibag. Meron yata silang hindi pagkakaunawaan kaya umiwalay na siya dun sa administrasyon Duterte, doon sa PDP. Ha? At nako, mukhang matindi ito mga kababayan. Isipin nyo ha. Wala pa yatang isang linggo. May isang linggo na ba? Naglabas na ho agad ng statement kung saan ikakasuhan na. Itong si vlogger na si Jack Argota. Ngayon naman ito mga kababayan. According kay bagong NBI director na si Attorney Matibag, wala siyang sasantuhin. Ayon nga sa ating matindi raw ito. Matindi raw ito mga kababayan. Inamin ng bagong NBI director na si Melvin Matibag na may mga prinsipyo ang PDP laban na hindi nakaayon sa kanyang paniniwala. Kaya siya umalis sa partido. Ibig sabihin, labag na doon sa kanyang prinsipyo at labag na doon sa kanilang policy rules. Kasi ang miyembro ng mga PDP, mga politiko. Pero ang mga opisyalis dyan, mga miyembro pa ng iba dyan, ay mga hindi politiko pero may mga posisyon na dapat igalang yung mga rules. Ganun yun. Halimbawa, artista ka, sikat ka. Nasa isang istasyon ka, halimbawa, ABS-CBN. Ay, hindi porkit artista ka, sikat ka, ibig sabihin, hindi ka nasusunod sa house rules ng ABS-CBN. Meron pa rin admin yan eh. Diba? Tinumunta si Robin Padilla. Tsaka ito si Mariel. Nasa loob ng Senate. Anong ginawa ni Mariel? Ay, nag-inject doon. May dextrose. Bawal dun gawin yun. Ginagawa yan sa hospital. Kung gusto mo, gawin mo sa bahay niyo, walang problema, bahay niyo yan. House rules niyo masusunod. Dinilit niya, nagpalusot. Hindi raw glutathione, vitamins. Kahit vitamins pa, once na nag-operate ka dyan, na kung ano yung injection tapos may dextrose, hindi ginagawa doon yan. May house rules, may admin, may policy. Na kahit senador kayo, dapat sumunod. Diba? Intindihan niyo mga DDS? Minsan di ko alam kung naiintindihan itong mga ito kasi nga makikitid eh. Dagdag pa niya, sakaling may mga Duterte na sangkot sa anomalya, ay sisiguraduhin raw niya na mananagot sa batas. Nako po, Sus Mario Josep, eto na. Tuloy nga natin mga kababayan. Ngayon, nandito. Sana wala tayong linyang ganon kasi ang mga nanunungkulan tayo base sa mandato ng yung ahensya, hindi dahil sa mga personalidad na naglagay sa iyo. At yun din naman ang sabi ng Pangulo na wala tayong sasantuhin. Bakit ka nagbitiw sa PDP naman? Well, nandun doon naman yung reason noon. Una na doon, yung wife ko is a congresswoman from the first district of Laguna, si Pedro. Pero yung una na doon is, tawag dito, sumali siya ng lakas. So para sa akin, hindi maganda sa panlasa ba na yung asawa ko nasa partido ng malakas. Tapos ako naman nandun sa isang partido, hindi po tayo ganun. So kaya ako nagbitaw. Pangalawa, there are policies already na hindi na-align dun sa principal na paniniwala. Ayan ha. Ayan ho. Isa yan, dalawa pala ang dahilan. Una, yung misis niya pala politician.
nasa Lakas CMD. Sa grupo yan nila dating Speaker Martin Romualdez, kung di tayo nagkakamali, di ba? O pangit naman na nandoon misis ko sa Lakas CMD tapos ako nandiyan sa PDP. At hindi lang 'yon. Meron silang mga ginagawa or ano na hindi na tama sa ating paniniwala, sa ating prinsipyo. Gusto ko ito Gusto ko itong si Direktor Melvin Matibag, mga kababayan, palakpakan natin, suportahan natin ito. Ha? Malalaman naman natin, makikita naman natin mga kababayan Ha? Kung ano magiging performance na 'to. Ha? At hindi natin alam talaga kung bakit talaga sinibak, tinanggal, pinalitan itong nakaraang NBI director na Magno. Hindi natin alam kung anong dahilan. Si Pangulong Bongbong lang nakakaalam niyan. Okay mga kababayan, kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Masyado na matagal tong video nito. Maraming salamat po. Bye-bye.